my channel, Just Mary Everything! And welcome to my room. For now, dito muna tayo sa room ko. And meet Boogie pala, si Boogie. Okay, nandito lang tayo muna sa room ko because wala kasing magandang view dito sa bahay namin. Kaya dito na lang muna tayo sa room ko. At may backdrop ako na yung cortina ko na gustong-gusto ni Art. So anyways, I want to celebrate my 500 subscribers! Yay! Thank you very much sa lahat ng nag-subscribe. At pag hindi ka pa nagsusubscribe, at kung, sorry kasi hindi naman ako magaling talagang magtagalog. At kung hindi ka pa po nagsusubscribe, at di rin po ako kagalingan sa English, so forgive me for that. At kung hindi ka pa po nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. So, yun nga. I want to celebrate my achievement or that milestone. Every milestone of this journey as a YouTuber, as a vlogger. My future ba talaga ako dito? Oh my God. Pero sana nga, mayroon. Wala namang mawawala kung i-try natin. At lahat ng bagay, you know, go lang ang go. Char. Anyways, I want to celebrate my 500 subscribers. You know, thank you very much for subscribing at sana po you will stay forever. Hindi kagaya ng mga jowa nyo or ng mga exes nyo na nang iwan sa inyo. Char, joke lang po. Yeah, kasi ako, pag inakap at minahal na kita, mag-stay talaga ako forever. So, dapat kayo rin. Okay? At pinapangako ko po sa inyo, sa lahat dyan, o sa lahat ng nag-subscribe sa akin, alam niyo yan, yung mga nakakilala sa akin, mga friends, lahat tayo ay magbe-benefits dito if ever tayo ay maging successful dito sa journey na to. So, today, I'm going to bake, segue na po tayo dahil later on, I will be going to the kitchen kasi nga, magbe-bake ako ng napakasarap na corn muffin, yung ala Famous Dave's. Before, like ko yung Kenny Rogers na cornbread or corn muffin. But when I tasted corn muffin ng Famous Dave's, my gosh, ang sarap naman. Pero, yung recipe ko talaga, hindi from Famous Dave's kasi hindi ko alam kung paano ginagawa nila. This recipe is easy lang. Lahat ng mga ginagawa ko, guys, easy lang kasi hindi naman talaga ako professional na chef. Hindi ako professional na cook, hindi ako professional na baker. I'm just trying hard. I'm just doing my best na makain yung mga gusto kong makain kasi nga, hindi naman ako nakakapunta ng city pa kasi nga walang public transport. Kaya, ganito na lang. Nagbe-bake na lang ako ng kaya ko na masatisfy lang yung cravings ko po. So, again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga subscribers at sana nga po talaga magkaroon tayo ng future dito sa YouTube. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. Sana po, suportahan nyo ako, mahalin nyo ako. Alam ko naman po na hindi ako kagandahan, hindi kagalingan, pero I will do my best to entertain you guys. Sana po, suportahan niyo ako mga kaibigan na sumusuporta na sa akin. Maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy niyo lang at invite niyo po yung ibang niyo pa pang friends na sana po suportahan ako sa journey kong ito. Thank you very much. See you in the kitchen. Bang, 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 bang. So again guys, welcome back to my channel again. At nandito na tayo sa kusina. At I already prepared na po ng mga ingredients na gagawin natin cornbread muffin. May dalawa lang akong ingredients na nakalimutang bilhin. Yun ay ang santam gum na medyo new sa pandinig ko, bago sa pandinig ko kasi nga hindi naman talaga ako baker at saka hinanap ko naman siya pero wala doon sa co-op. Sa co-op lang po kasi kami namimili ngayon. Yun ang mas malapit dito sa accommodation ko. And then, nakalimutan ko din bumili ng corn kernel. So, yung pong dalawang ingredients ang wala sa recipe na to. At sana, it will not affect much sa taste ng ating cornbread muffin. But hopefully,
magawa ko pa rin ng maayos yun. So, ito na po ang mga ingredients ng ating cornbread muffin. So, ito na po ang ating mga ingredients. Ito po ay 1/2 teaspoon of salt and baking soda, 2/3 cup of sugar, 1/2 cup of melted butter. Yung cheese po is optional. Pag magbe-bake na po kayo, ready na yung mixture niyo, you can add it on top of your cornbread mixture. Then 2 pieces of egg, and then 1 cup of buttermilk. Yung buttermilk po is ginawa ko lang siya kasi hindi naman po ako laging bumibili niyan at hindi ko pa nakita. At hindi rin naman ako laging gumagamit ng buttermilk. So, easy lang po siyang gawin. You will just need 1 cup of fresh milk, and then you will add 1 tablespoon of lemon juice para po magawa yung buttermilk. Then I have here 1 cup of cornmeal, fine cornmeal. Hindi po siya yellow, white po yung nahanap ko. So white cornmeal po, 1 cup. And then 1 cup of flour. Actually, yung recipe na to na sinusunod ko, lahat ng mga nila is gluten-free. So, wala akong alam sa mga gluten-free, wala akong alam dyan. So, these are all the ingredients for our cornbread muffin. Enjoy! Let's start mixing this. First, let's add the sugar to the melted butter. Give it a stir. After that, we just where are you na? Sorry for the camera. Improvise lang po muna yung gamit ko, hindi pa nakakabili. Charot. Then we will add the dry ingredients. Yung flour, cornmeal, and then the 1/2 teaspoon of salt and baking soda. Mix lang po natin. Ganyan. Next po ay yung egg natin. 2 eggs. I-beat natin ng konti, whisk. Then, i-add na po natin yung ating buttermilk.
then, i-add po natin sa ating butter and sugar. First time ko po itong gagawin, so try out pa lang po ito. Sana maging maayos. Gustong gusto ko talaga yung cornbread. So now, gagawin natin, i-add na natin yung ating wet ingredients to the dried ingredients or dry ingredients. Then, ano lang po natin, stir. I-mix lang po natin ng maayos. Make sure lahat sila is na-combine ng maayos. Sana tama po yung ginagawa. Kasi nga, I'm just a beginner. May mga buo-buo. Make sure lang walang mga buo-buo na kasi yung mga buo-buo parang flour pa siya. Hindi pa na combine ng maayos. Dahil nga tayo ay mayroon ng 500 subscribers, ito po ang aking way of celebrating. Ang may gustong matikman to ay bumisita lang sa aking tahanan. Okay? Ngayon, bubuksan na natin. Dito ko po siya ilalagay. Na ano, ang tawag nito, Lotus cups. Nakyutan lang ako. Kaya binili ko na. Paano ba ito buksan? Yan. Paano tayo? Tapos lagay natin dito. Sabi, kaya hindi ko alam kung mga ilang ganitong magagawa ko. Kasi parang malaki naman siya. Let's get one. Mag-add tayo ng ating mixture. At this point po, pwede kayong maglagay ng toppings kung ano pong gusto nyo. I have grated cheese. Yun po ang ilalagay ko. Lagyan ko pa. Kasi medyo malaki nga po yung lalagyan. Itong, ano na to. So, lagay natin ng cheese. Grated cheese. Up.
Okay. Again, mabagal lang po ako kasi nga hindi pa naman talaga ako magaling na magaling. Ako'y sumusubok pa lamang na magaganito. Salamat sa nagbigay ng idea na gawin ko to kay Mr. Jerwin Kapuyan. Siya po ay aking kasamahan sa trabaho. Na-amaze po kasi siya dahil lahat ng binibake ko ay sunog or toasted. Kaya sabi niya, bakit hindi daw po ako gumawa ng show ko, The Burn Hot Cooking Show. So, yun po, doon nag-umpisa ang idea na mag-vlog-vlog, itong vlogging. Sana nga tayo ay maging successful dito. Kung tutulungan nyo ako, mga kapatid, kapuso, kapamilya, na maging successful sa journey ito ng pagiging YouTuber. At na-discover ko po dahil sa ano nga po, walang pasok ngayon or maraming nasa bahay lang nag-stay. Marami ang naging vlogger at isa na po ako dun. Diba? Sana lang. Noon na parang ayaw ko kasi yun nga po, doubtful ako. Sino bang manunood sa akin, mga besh? I'm not, you know, that confident na may magkakagusto sa gagawin ko or may manunood sa ginagawa ko. But then again, here I come. I already have 500 subscribers. 500 more and then tapos na. Hintayin na lang natin ang watch hours. Doon siguro ako magkakaproblema sa watch hours. Kasi, yun nga, sino bang manunood sa akin? Pipilitin ko silang manood. Ganun. Para lang makumpleto yung watch hours. Ganun. Siyempre, yung iba ayaw naman nila. Wala silang pake. They don't care. They don't care. Diba? So, yun nga. Sinong manunood sa akin, mga besh? Kaya tulungan niyo sana ako. Help me. Help me. Marami akong gustong gawin. Lutuin. Soon na lang. Kasi, yun nga. Parang super, ano tong mixture ko. Uy. Malambot. Sana tama na itong ginagawa ko. Kahit pa paano pwede naman makain. Kahit hindi perfect. Gustong-gusto ko talagang ng cornbread. Nung una gumawa ako, medyo hindi talaga perfect. At yung ano yun, yung ready mix na pang cornbread. Mahal din siya, mga best. Kahit pag hinanap niyo sa grocery, yung easy mix cornbread muffin or mga ganon, medyo mahal siya. At buti nung nagpunta kami sa isang malaking grocery dito, yung Lulu, yung nagpanic buying yung kaibigan ko, joke lang, nang namili kami ng konti para sa aming pakargo, nakita ko tong pan, no GMO. Ano ba yun?
Gluten. Ito, gluten-free siya. Yung cornmeal na to. Nabasa ko ngayon. Gluten-free. Yung mga pasosyal, mga ganun. Gluten-free, sugar-free, mga ganun. So, yeah. Itong cornmeal is gluten-free. At pag binake natin to, dun sa recipe na nakita ko, 30 minutes daw. Pero ako, tsatsansyahin ko na lang kasi nga, lahat ng binibake ko, nasusunog naman. Hindi ko maano yung makontrol or whatever yung init ng oven. Kasi hindi ko naman talaga alam. Basta, so lagi ko na lang tinitingnan na minimake sure ko na lang na hindi na naman siya ma-over bake, hindi na naman siya masunog mga besh. Pero minsan, hindi naman sunog, toasted lang. Minsan talaga dahil marami niya pong pinagkakaabalahan. Wow! Maraming pinagkakaabalahan. Minsan talaga hindi ako focus. Pagtingin ko, toasted na siya. Wala na akong magagawa. Pero, sarap pa rin. Malutong. Diba? Parang 10 lang yung siyam yata yung magagawa ko. Siyam ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga besh. Pwede na. Kasi dalawa lang naman kami dito ng aking friend. Ang aking travel buddy. Kasi doon siya busy sa pag-video call sa kanyang family. Luckily, may mga na tayo ngayon, ways to communicate our families back home. Unlike before. Uy. Hindi pa siya, may dry dyan. I-mix ko na lang. Kaya siguro siya dumikit. Kasi, guys sinasabi ko sa inyo, hindi ako expert sa mga ganitong gawain. Ito ay aking mga subok lamang. Nakalimutan ko palang i-preheat yung oven. So, preheat ko muna. Minutes daw, sabi. That's 175. So, yun mga besh, nakagawa ako ng 10 10 cornbread muffin. So, abangan natin mamaya pagkatapos natin siyang mag-bake. See ya! So, ngayon, na-preheat na natin ang ating oven. So, it's time to, i-bake na natin yung ating corn muffin. At babantayin mo talaga siya para hindi siya ma-toasted. So guys, yun na nga. Dito na lang muna tayo sa kusina. Usap-usap muna tayo mga besh. Ano bang kagandahan ng ating gagawin? Paano natin to may pagpapatuloy? Bigyan niyo ako ng ideas. At dito lang talaga ako kasi
kasi nga babantayan ko yung aking bread. Ayoko yung masunog siya kasi nga favorite ko siya. Nice ko lang yung So yun mga guys, dito muna tayo. Kwento-kwento ng life. Nakakatuwa din po itong pagbablog kasi in a way na para siyang stress reliever. Kahit na para kang siraulong, kinakausap mo lang yung camera. Kasi nga, parang nawawala yung ano mo, hiya, mga ganon. Hindi ka nahiya kasi ikaw lang naman, camera lang naman yung kaharap mo eh. Kaya parang okay na rin to. Medyo na-relieve po ako sa lahat ng mga nangyayari or yung stress dahil sa lahat ng mga nangyayari dito at sa Pilipinas, lalo na ngayon na sa Leyte, medyo dumarami po ang COVID positive. Ganon. Kami talaga is wala nang chance mag-travel kasi kung uuwi kami, like yesterday, there was an email sent to us na pag uuwi kami or magta-travel kami dahil pa-summer na nga dito sa UAE, patapos na yung klase. So, summer vacation na. If magta-travel kami, if we choose to travel, when we come back, kasi ang opening ng school year ulit is August 23. So, when we come back, kailangan makabalik kami in time of the opening. Pero before that, kung mag-travel kami, kailangan din namin mag-undergo ng quarantine once bumalik kami dito. Tsaka mahirap ngayon kasi pag babalik ka dito, kailangan ng permit from the government na you are allowed to enter. Kaya medyo risky ngayon mag-travel kasi baka ma-stuck up ka kung saan ka pupunta. So, we've decided na lang to stay here for the summer. Even though na nakapag-book na kami ng flights, mga ganon. Pero, syempre, kailangan ngang i-weigh-in lahat-lahat ng bagay kung anong mas importante. Kasi, kung uuwi din kami, kunyari, uwi kami ng Pinas, let's say, July 11, uwi kami ng Pinas. Pagdating doon, may mga quarantine, ganon-ganon. Tapos, pagkalabas mo ng quarantine, siguro pag natapos yung quarantine, kailangan ko na ulit bumalik dito sa UAE kasi kailangan ko rin makumpleto yung quarantine dito bago magbukas ang pasukan. So parang walang sense din na uuwi kasi hindi ka rin naman makakapamasyal, kung hindi mo magagawa kung anong mga gusto mong gawin, mga ganun. So dito na lang ngayong summer. Pangalawang summer ko dito sa ibang bansa. Excuse me yung background ko dito sa baba. Pero yeah, mga ganong bagay lang, maliit na bagay. Hindi naman, hindi siya maliit na bagay. Importante talagang, kasi like for us, itong July na month ang hinihintay namin kasi nga, bakasyon. Uuwi ng Pinas. Yeah. So, nakakatuwa po nitong pagbablog. Salamat kay Nervin nga. Siya yung parang nagbigay ng idea sa akin. So, if ever ano mang maging outcome ng ginagawa ko or itong channel ko, thanks to him and also to the person na tumutulong din sa akin para ma-achieve yung goal. Sana maging maayos lahat, mga ganun. Sana talaga positive yung results nito. Maging maayos yung tatakbuhan. Pero yun nga, sabi nga nila, nasa iyo yun kung masipag ka, ganun. Kasi yung mga viewers naman daw, talaga, in the beginning talaga, konti lang sila. Pero once they get to know you na, medyo dadami na rin yan sila. At kung maayos naman yung pakikisama mo sa yung mga followers, then they will stick with you. Sana magawa ko siya ng maayos. Nakakatuwa lang din na na-excite din ako sa future ng
sa future. Sa future. Yeah. At dahil nga mayroon naman akong 2 months pa to stay na wala pang pasok. So why not try and do this, di ba? Why? Ba? Malay natin, di ba? Will be a blessing to everybody. Yeah, ganun lang. I'm trying to complete 1 hour video today para sa future. Kaya samahan niyo na lang muna ako. Chill lang tayo. Kung live sana to, nakakatuwa kasi syempre mayroon akong makakausap. Pero I decided not to do live na lang muna. So yeah, I'm just getting updates from home about sa mga new COVID positive. Oh my gosh. Sana talaga mawala na tong COVID na to. So yeah guys, sorry for that. Yeah, excuse me for my pants. Dahil dito nga lang tayo sa bahay. Minsan naman nag-exercise tayo, mga konting galaw-galaw. Pero yeah, pag napunta ka na sa bed mo, talagang dun ka na lang. Lalo na't nung nakaraan, nawiwili ako din manood ng Korean. Yeah, dahil dun sa Crash Landing on You, yun ang first Korean drama na talagang pinanood ko from the start. Tinapos ko siya. After that, parang okay lang din naman. Nood-nood lang ako. Nagustuhan ko na rin naman. May mga magagandang Korean novela na din naman akong napanood. Kaya, yun. Pero lately, dahil nga na-excite ako dito sa pagiging vlogger, char, hindi ako muna nakakanood ng mga shows sa Netflix kasi nabibisi ako trying to learn how, you know, kung paano ba ang kalakaran dito, paano ba gagawin dito sa paggawa ng videos, pag-i-edit, lahat ng mga ganon. Marami akong bagay na gustong matutunan, like most especially yung pag-edit. Tapos yun, pero sa susunod I will try to upload videos once or twice a week na lang, para naman to give chance sa mga videos na na-upload ko na ma-view naman, hindi yung puro upload na lang ng upload. So, sa mga future videos ko, tatakil ko lahat mga travel reviews, like yung mga travels ko, char, as if marami na, yeah. Pero, yeah, yun. Tapos, luto-luto din, siyempre, learning tayo sa cooking and baking, like, who knows if makauwi na kami for good, if magkaroon ako ng panaderya, magluto-luto, di ba? Mga ganong bagay lang na in a way you will earn a living, di ba? Kasi kung uuwi na din naman kami, may mapapasukan pa ba kaming trabaho sa Pinas? Di ba? Mga ganon. Kaya siguro pag OFW ka, pag mag-for good ka, ang bagsak mo talaga ay pagiging negosyante. Hindi man big time, pero talagang siguro yun ng magiging negosyante ka. It's either, kahit ako ang gusto ko, if ever mag-for good ako, gusto kong sa farm, I'm thinking of
I'm planning na magkaroon ng organic farm. Kaso nagka-COVID na nga. Parang this year gusto ko siyang maumpisahan. I like the idea ng mga free-range chicken, mga ganon, tas mga organic fruits and vegetables, mga ganon. Mahal nga lang siya kung tutuusin kung ano na ba, producer ka na, or yun nga, mahal siyang konti, pero maganda naman ang benefits sa health ng mga organic products. Kaya nga, sabi kagabi ng gospel, you are what you eat. So, dapat i-feed natin ang ating self ng mga healthy food para hindi tayo maging sakitin. Especially this time of pandemic na, yun nga, sana maging maayos lahat ng bagay-bagay sa mundo. Sana din next year talaga makauwi na kami. Tagal maghintay ng next year actually na parang, pero lately lang kasi nga wala naman kaming parang ginagawa masyado, nandito lang sa bahay. Gumigising ng alas 10 or ganon, tapos kakain ako, like me, kumakain ako ng alas 12, parang yun yung breakfast at lunch ko na. Tapos pag kinahaponan kung ano-ano na lang kainin ko. Tapos mabilis ang araw ngayon actually. Check ko muna baka naman masunog na. Papa, chika. Medyo maayos naman. So far. Change ko lang konti. Ay! Mabilis lang din naman siyang maluto. Yeah. Saan na ba tayo ng yung paghihintay ng next year? Ang paghihintay ng next year is talagang patience. Na ewan ko na lang mga besh. Nakakatuwa lang din talaga tong pagbablog na to. Kaya, pero parang masakit sa, nung nakaraan nag-live ako ng halos almost 2 hours, masakit sa, kasi ang tagal ko na hindi nagsasalita kasi I was alone in this accommodation for more than a month. Wala talaga akong masyadong nakakausap ko lang kung nag-video call ako kung kani-kanino. Pero most of the time talaga, quiet lang ako, andun lang ako sa kwarto ko nga, nanonood. So those times talaga, or those days, parang medyo nagka-anxiety, health anxiety, kasi nga, mag-isa ka lang, wala kang makausap na tao, mga ganun. Iba yung feeling na, lilipas yung araw. Pero it was okay kasi in a way, parang feeling ko safe ako kasi nga mag-isa lang ako, ganun. Nakaka-stress din kasi yung, yun nga, mag-isa ka lang din. Mag-isa lang ako sa kwarto, kakain ako, kaya nung time na yun parang bake ako ng kung ano-ano lang, parang dun ko binubuhos lahat ng stress ko, yung mga anxieties ko, nagbe-bake ako na lagi namang toasted, mga ganon. Pero in fairness, ngayon na nandito na yung aking flatmate, medyo lahat ng parang naging okay na, mayroon lang isang yung parang acid reflux ko na hindi pa siya nag-go away. Kaya lagi po akong nag-chewing gum. Kasi nga, para nawawala yung focus or stress ko dito sa parang throat or whatever. Kasi lagi akong pag nag-chewing gum ka, parang hindi mo siya nararamdaman kasi may nararamdaman akong parang may nakastuck sa throat ko. So pag lagi akong nag-chew or naglunok ng nag-chew, hindi ko siya na-feel.
Ganun. Double chocolate chip cookies. Nabasa ko lang dito sa flour, sa ano ng flour ba, may ano recipe na double chocolate chip cookies. Magawa nga to one day. Nakakatuwa naman, mayroon palang recipe dito. Ngayon ko lang napansin, mayroon pang isang ano, banana nut quick bread. Masubukan ko nga rin to. Tapos 2 eggs, 1 cup mashed ripe banana, 1/3 cup milk, 1 teaspoon vanilla extract. Yan, nakakatuwa naman yung ano, yung Pillsbury na flour. Mayroon siyang 2 recipe dun sa likod na pwede nating i-try one day. One day. Ganun nga po. So, ngayon nga mga kapatid, nakakatuwa lang. Yeah, mga best. Ano pa kayang ano? Ay, nga pala kung sa mga makakanood, kung may mga suggestion kayo or, you know, tips, any ideas na makakatulong sa akin, welcome po. Sana maging maayos na lang. Yun nga, saya lang. Pray lang tayo na maging okay na lahat. Mabalik na sa normal lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Mga ganon. Kasi ako nga, dito lang ako, hindi ako nagta-travel sa city for almost, alam ba, last ng travel ko ng city is March, first week yata ng March. O ano na ngayon, June na. Nako. Nakakamiss din ang buhay sa city. Pero luckily guys, dito sa UAE, medyo bumababa na yung case ng COVID. Mas marami nga yung gumagaling kaysa yung mga nagpa-positive. Hopefully soon, maging COVID-free na kami dito at sana ang buong mundo na rin. Ganon. Maging maayos na po sana lahat. Wala na po sanang mga pandemic or mga anik-anik dyan. At pagtibayin ang paniniwala sa Diyos, magdasal, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. It's time to repent. Think na yung mag-isip ba sa mga bagay-bagay, kung ano bang importante sa mundo, kung pera ba, or kung anong, basta kung anong maging grateful na maayos ka pa or healthy ka today, at yung family mo, walang nagkakasakit, mga ganun. Ganun lang. Sana nga magbalik na sa normal ang lahat. Diba mga besh? Sa susunod, magla-live ako. Sana may manood. Samahan nyo ko. Mga ganun. Silipin ulit natin. Pag nagbibig ako, talagang sinisilip-silip ko maya't maya kasi nga, pag tinagalan kong silipin, nako, sunog na siya. Pag ganun, kaya titingnan ko na ulit. Wow! Luto na yata
malapit na siyang matapos. Yung reverse. Tapos, malapit na. 5 minutes na lang. Try natin. I'll get a toothpick. Kay anahin natin kung luto na talaga siya. Kakatuwa lang. Yung cornbread sa Famous Dave's, sarap talaga siya. As in, ayaw ko lang sa Pinas kung may Famous Dave's. Ano siya, parang more on grilled yung mga foods nila. Tapos yun, isa sa side dish nila ang cornbread. Yeah. Kakatuwa naman. Lapit-lapit na to mga besh. Maluluto na din siya. So yun nga po. Ganun nga nang kasi ang bilis ng araw ngayon. Ang oras dito ngayon is 5:13 PM. Yan, nakaka-stress yung mga nagpa-positive sa amin sa Leyte. Medyo dumarami na sila dahil yun nga, dumarami sila. Yung isang hospital doon, yung FRMC, closed muna ngayon yung emergency. Parang ganun kasi medyo marami-rami yung mga nag-positive na mga health workers. Nakakasad naman. Nakakalungkot din na nakaka-stress. Nung medyo mataas yung rate ng positive cases dito sa iyo, nakaka-stress din yun. Yung parang yun na lang laging laman ng newsfeed mo. Laging, pag nagbabrowse ka ng newsfeed ba, for COVID, parang, oh gosh, ayoko nang manood, ayoko nang magbasa. Bahala, they will be done. Trust lang tayo kay God, matatapos din itong lahat ng to. Mas yun nga, parang lately, parang hindi na siya masyadong nag-a-appear sa newsfeed. At minsan ako na yung nagsisearch na, ilan kaya yung positive today? Like last night, I was like, ilan kaya positive today ng dito sa iyo? At alhamdulillah, 300 plus lang at 700 ang naka-recover. So I was like, dahil doon, parang medyo na ako na, my gosh, magiging maayos na din ang lahat at pababa na ng pababa yung case ng COVID. So check na natin ulit. Tingnan natin ang ating dinikit ko lang
actually na, yung camera something na ano, basta in-scotch tape ko lang siya kasi wala pang tripod. Siyempre, bago pa lang tayo. Wala pa tayong tripod. So, luto na siya. Tama na to kasi masusunog na naman. Taran! So, luto na ang ating cornbread. Yes, mga besh, bishwap. Luto na sila. Luto na. Lagay ko na nga dito. Para dito ko siya. Ano rin? Off na natin. So, ito na nga ang ating corn muffin. Cornbread muffin. Nakakatuwa naman. Excited ako matikman siya kasi gusto ko talaga yung cornmeal. I mean, hindi ko alam kung ano sa Tagalog itong cornmeal. Basta cornmeal. Yan na siya mga besh. Ang ating cornbread muffin. Arrive. Yan mga besh. Paano ba? Yes, yan. Ayan na. Diba? Ang saya-saya naman. So, palamigin lang natin ng konti. Maya-maya titikman natin. Kakatuwa naman. Hindi siya nasunog, mga besh. Saktong-sakto lang. Pero, tingnan natin kung luto na ba siya. Luto na. Late mag-check kung luto na. Pero yeah, luto na siya. Alright. I'm so happy with the outcome. Sana lang sa taste ay maging happy din ako. Yeah, mga beshiwap. Nakakatuwa yung mga ganyan-ganyan ba? Mga millennial terms. Yung mga ganyan term. Mga beshiwap, mga besh, mga kuan, bye. Like, mga besh, mga bye. Ito na ang aking cornbread. Diba? Picturean ko nga ng masin ko sa aking sister. One day, pag nasa Pinas na ako, gagawin ko tong negosyo. Ang gumawa ng cornbread. Maraming nagkakagusto eh. Nababasa ko lahat sa Facebook. Nagpapabili ng cornbread ng Kenny Rogers sa Tacloban. Kaya kung gawin ko kaya to, mga besh, diba? May bibili kaya. Ang mga ginagawa kong recipe talaga or mga yung mga madadali lang. Ayaw kasi din ng mga complicated na recipe kasi nga hindi nga ako professional chef at baker. Well, kaya ang ginagawa ko yung mga easy lang, yung mga ilan lang ang recipe, ingredients na mabilis hanapin, mga ganun. Kasi pag mga mahirap na, my gosh, no besh, I can't. Hindi kaya ng powers. Picturean ko muna at i-upload ko sa Facebook. Yun nga. So, usap muna tayo ng mga 10 minutes pa. Tapos maya-maya, tikman na natin kung anong lasa ng ating cornbread. Maya-maya lang mga besh.
Yes. Nakakatuwa naman. So, yun nga mga besh. Ewan ko na lang. Sana mag-mais na tong lasa ng aking cornbread. Hindi ko mapicture ng maayos. Yan ang gusto ko. Nakakatuwa yung bread. Ulit-ulit. Popost ko siya sa Facebook. Nakakatuwa naman. Sorry. Diba nga?
At ito na nga, na-post ko na siya sa aking what's this? Facebook. At titikman na natin, guys. Wait lang. I will just spit this chewing gum. Oh, yes. Oops. Muna tayo ng water. So, mga kapatid, kapuso at kapamilya, it's time to taste our corn muffin bread or cornbread muffin. Yes, tikman na natin. Tikman ko yung maliit. So, yeah. Yun na siya. So, ganun. Dapat siguro nito, ini-sprayhan siya ng baking spray. Tikman ko. Masarap. Kaso may nadikit nga. Kasi dapat pala linagyan ko to ng inisprayan ko ng oil or butter. Anong tawag dun? Basta pang spray pag nagbe-bake ka para hindi siya nagdidikit. Pero yun nga, gusto ko pa rin siya kasi nga yung cornmeal. Gusto ko talaga siya yung cornmeal. Mas gusto ko to kaysa sa mga cupcakes. Yeah, mas gusto ko to. Ito siya, guys. Nagdikit, may nadikit-dikit kasi basta, pero masarap pa rin. Yeah. Gagawa ulit ako ng ganito. So, sana nga po ay may future tayo dito sa YouTube. Suportahan niyo po ako. Yeah? So, maraming salamat sa lahat again, sa lahat ng mga sumuporta or nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please naman, mag-subscribe na kayo. Free lang din naman po ang mag-subscribe. Wala namang bayad at lagi naman po kayong nakatutok sa iyong internet or sa iyong cellphone. Sana mag-subscribe kayo at ako'y iyong anyong samahan pala. Ang hirap talaga mag-Tagalog. Parang lagi lang ako nagro-wrong grammar sa aking Tagalog. Pasensya na po. But I will try my best na maging fluent sa Tagalog. Kasi nga, Tagalog naman, pero pag may nakakausap kasi akong taga dun sa amin sa Leyte or yun, nagwawaray talaga ako, hindi ako magtatagalog, ganun. So, yeah, sana po suportahan niyo ulit ako, suportahan niyo talaga ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yes, nang makamit ko ang aking pinapangarap na mga bituin. Yes, mga ganun po, sana po talaga ay suportahan niyo ako. Maraming salamat po at sa uulitin po, maraming salamat po. Goodbye until next baking or cooking po. Thank you very much for watching and for staying with me. Kahit na wala namang saysay ang ating mga pinagsasabi. Maraming salamat po sa inyong mga manonood at magsusubscribe nitong aking channel. Thank you very much. Goodbye until then.